Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Susan. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento dahil alam kong maraming makakarelate sa akin. Nangyari ito nung nasa edad 30 pa lamang ako, kumbaga ng mga panahon na dalaga pa lang ako at walang asawa. Meron ako nung kinuhang mag-inang labandera. Masipag sila at dahil matagal ko na silang kakilala, kinuha ko sila bilang labandera sa aking bahay. Pero ang kabutihan ko sa kanila ang magdadala pala sa akin sa kahindik-hindik na sitwasyon. Kung ano yon, tunghayan at tapusin niyo ang aking kwento. Laki kami ng aking ate Ani sa hirap. Kumbaga isang kahig, isang tuka ang aming buhay. Maaga kasi nung pumanaw ang aming mga magulang Namatay si mama dahil sa panganganak sa akin. Samantalang si papa naman ay isinubsob sa trabaho ang kanyang sarili upang maitaguyod kami ni ate na naging dahilan kaya napabayaan niya ang kanyang sarili. Nagkasakit siya at binawian ng buhay. Nasa edad 8 taong gulang pa lang ako nang mawala si papa samantalang si mama naman ay hindi ko na nasilayan pa. Nang mamatay ang aming ama, napunta kami sa tiyuhin kong albularyo na si Tiyo Ador. Mabait siya at maalaga kahit pa abala siya sa panggagamot at pagtulong sa aming mga kabaryo na lumalapit sa kanya. Mas inuuna niya kami at hindi pinababayaan. Nang makapagtapos ng pag-aaral si Ate Ani, nagtrabaho siya upang makatulong kay Tiyo sa pagpapaaral sa akin. Tipirin mo ang mga baon mo, Susan ha, at kung may tira ka, ilagay mo sa alkansya mo para kapag walang-wala tayong pera ay may mahuhugot ka. Palagi ako nung sinasabihan ni ate na magtipid at huwag maging magastos dahil hindi naman kami mayaman Lumaki ako noon na responsable sa lahat ng bagay dahil ipinamulat sa akin ni ate at ni Tiyo Ador na sa buhay ng tao walang madali at hindi dapat sinasayang ang mga bagay na nakukuha at nakakamit. Laking pasalamat namin noon dahil kinupkup kami ni Tiyo. Paglipas ng panahon, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Nagsimula akong magtrabaho sa isang kumpanya at nag-ipon ng pera upang makabili ng bahay para kay Tiyo. Barong-barong lang kasi ang tinitirhan namin noon. Hindi pa sa amin ang lupa, kaya naman nang makapag-ipon ako, binayaran ko ang lupang kinatitirikan ng aming bahay. Samantalang si Ate Ani naman ang siyang nagpagawa ng bahay. Labis na nagpasalamat sa amin si Tiyo Ador. Ngunit sabi naming magkapatid, ibinabalik lamang namin ang kabutihan na ibinigay niya sa amin. Kung hindi kasi dahil kay Tiyo Ador, wala kami sa estado na kinalalagyan namin. Nagsumikap kami ng aking ate. Nag-ipon at nang makalikom kami ng sapat na pera, ay nagsimula kami ng negosyo. Tandang-tanda ko pa, lutong ulam ang una naming negosyo. At pareho kaming naglalako noon sa buong baryo para lang mapaubos ang aming paninda. Nakakapagod kasing magtrabaho tapos napakaliit lamang ng kita. Kaya naman nagdesisyon kami na tumigil sa pagtatrabaho at gamitin ang ipon namin upang magsimula ng negosyo. Sinuportahan naman kami ni Tiyo at sinabi na gawin lang daw namin kung ano ang sinasabi ng aming puso. Tiyaga at sipag lang ang kailangan. Lalago rin na negosyo ninyo magkapatid. Palagi kaming pinapayuhan noon ni Tiyo. Sinasabi niya sa amin na huwag kaming susuko sa buhay at ipagpatuloy namin ang aming nasimulan na sinunod naman namin ni ate. Lahat ng payo ni Tiyo Ador ay agad na sinunod namin ni ate dahil naniniwala kami na mas lalo kaming lalago kapag pinakinggan namin ang lahat ng sinabi niya sa amin. Lalo na at marami nang napagdaanan si Tiyo Ador kumpara sa amin. Kaya tiyak na mas makakabuti kung susundin namin ang kanyang mga payo. Kalaunan ay naging kilala ang aming potahe sa buong baryo at nakakarating na rin sa mga karatig. Nagkaroon kami noon ng mga suki at inirekomenda kami sa mga kakilala nila. Kaya naman mas naging kilala kami at lumago ang aming negosyo hanggang sa nakapagpatayo na kami ng pwesto. Sobrang saya ang nararamdaman namin noon at sinabi sa amin ni Tiyo na karapat-dapat kami sa aming mga natamo dahil napakabuti namin. Sabi ko noon sayang lang at wala na ang aming mga magulang pero ganun pa man nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, nanatili kami na matatag.
Noong una, kami lang ni ate ang namamahala sa karinderya hanggang sa unti-unti kaming kumuha ng mga tauhan at dahil abala kami sa aming negosyo, hindi na namin nagagawa pang maharap ang mga gawaing bahay. Kaya naman sinabi ko noon kay ate na maghanap kami ng mapagkakatiwalaan na siyang maglalaban ng aming mga damit na pinaghubaran. Hanggang sa nakilala namin ang suki naming mag-inang labandera na sina Mika at Nanay Pide. Kinuha namin sila bilang tagalaban ng aming mga maduduming damit. Libre naman silang pinapakain sa karinderya at binabayaran sa paglalaban ng aming pinaghubaran. Natutuwa kaming dalawa ni ate noon sa kasipagan nilang mag-ina dahil kahit na may pasok sa eskwelahan si Mika ay tumutulong pa rin siya sa kanyang ina. At kahit na may katandaan na noon si Nanay Pide patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanyang anak. Biyuda na si Nanay Pide, namatay dahil sa sakit sa puso ang kanyang asawa at naiwan sa kanya ang nag-iisang anak na si Mika. Simula noong naglalako pa lamang kami ni ate, kilala na namin silang dalawa, kaya naman tiwala kami sa kanila. Madalas ko noong makakwentuhan si Mika at sinasabi niya sa akin ang mga pangarap niya sa buhay. Gaya niyo ni Ate Susan, gusto ko rin maging matagumpay sa hinaharap para mabigyan ng magandang buhay si nanay. Buong buhay niya kasi inalay niya na sa akin eh. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Kaya naman nagsusumikap ako sa aking pag-aaral dahil alam ko naman na yun lamang ang makakapagpasaya kay nanay. Napangiti ako sa mga sinabi ni Mika at binigyan ko pa siya ng payo. Tama yan, mangarap ka hanggang gusto mo. Libre naman yun eh. Gaya mo, nangarap lang din kami ni ate at nagsumikap sa buhay. Alam ko na balang araw gaya ko, matutupad mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. At kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin ha. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Labis ang sayang naramdaman ni Mika sa mga sinabi ko sa kanya. Sabi niya pa noon sa akin, natatandaan niya ang lahat ng payo na sinambit ko sa kanya at gagamitin niya yung inspirasyon sa buhay. Natuwa naman ako noon sa mga sinabi niya at nakikita ko ang potensyal ni Mika na umasenso sa buhay. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang paglago ng aming negosyo hanggang sa nakabili ako ng sarili kong bahay. Nagpaalam ako noon kay ate na gusto ko nang magsimulang mamuhay ng sarili ko. Pumayag naman sila ate at sinuportahan ako nila tiyo. Nagsimula ako nung ayusin ang aking bahay at nagawa kong mapaganda yon sa pamamagitan ng malikhaing kong imahinasyon. Nagpapatuloy pa rin kami ni ate sa pagtataguyod ng aming negosyo at kahit na marami na kaming tauhan noon, mas gusto pa rin namin ni ate na kami ang kumikilos sa aming karinderya. Ngunit nang magkaroon yun ng bagong branch, nagdesisyon kami ni ate na maghiwalay na at hawakan ng kanya-kanya ang aming mga negosyo. Naisipan kasi namin noon ni ate na wag lamang sa karinderya ituon ang aming atensyon. Nagtayo kami ng bagong negosyo at yun nga ang tindahan namin ng mga pabango. Mahilig kasi si ate sa mga ganong bagay eh. Bukod sa pabango ay nagbebenta rin kami ng mga cosmetic products. Lahat ng sinimulan naming negosyo ay naging malago at marami na kaming taong natutulungan. Gayunpaman, naging abala kami ni ate at nawalan na ng oras sa isa't isa. Pero ako, ine-enjoy ko lamang ang aking buhay. Lumalabas pa rin ako kasama ng aking mga kaibigan at nililibang ko ang aking sarili. Ayoko kasi noon nasayangin ang oras ko at gusto kong maging makabuluhan ang aking buhay. Minsan pa, lahat ng kita namin noon sa karinderya ay ibinigay ko sa isang simbahan bilang donasyon para sa mga batang naulila. Hindi naman nagalit sa akin si ate dahil natuwa pa nga siya at marami raw kaming natutulungan ng mga bata. Hanggang sa naisipan ko na bigyan ng bahay sina Nanay Pide at si Mika. Nako, maraming salamat Susan. Malaking tulong sa amin ang bahay na ibinigay mo dahil hindi na namin kailangan na mangupahan. Salamat ha at napakabuti mo talaga kaya pinagpapala kayo ng ate mo. Sana hindi kayo magbago at marami pa kayong matulungan na ibang tao. Natuwa naman ako noon na makita silang masaya dahil sa simpleng tulong na ibinigay ko sa kanilang mag-ina. Sinagot ko rin noon ang pag-aaral ni Mika dahil nakikita ko na desidido siyang makapagtapos at maiahon sa hirap ang kanyang ina. Kaya naman gusto ko siyang tulungan. Maging si ate noon ay tumulong din sa kanilang dalawa dahil natutuwa kami at naaalala namin ang aming mga sarili sa kanilang mag-ina.
Pero lahat pala ng kabutihan na ginagawa namin sa kanila baliwala lamang. Paano ko nasabi ang bagay na yon? Ipagpatuloy natin ang aking kwento. Dahil naging abala ko sa negosyo at hindi ko na maharap ang mga gawaing bahay, naisipan kong kunin bilang personal na tagalabas sina Nanay Pide at Mika. Hindi naman kasi marami ang aking mga hinubad. Naaawa rin ako noon sa kanila sa tuwing nakikita ko na napakarami nilang nilalabhan. Tapos napakaliit lamang ng binabayad sa kanila. Kaya naisipan ko noon na kunin sila upang hindi na sila mahirapan pa. Gusto ko po sanang kunin kayo bilang personal kong labandera. At syempre sa bahay ko po kayo maglalaba. May tiwala naman po ako sa inyong dalawa At huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako mahigpit. Kung anong meron ako sa bahay ko, parang sa inyo na rin dahil itinuturing ko na po kayong pamilya. Nagkatinginan silang mag-ina nang sabihin ko ang mga katagang yun at labis silang nagpasalamat sa akin. Nagsimula noon sila Nanay Pide na maging labandera ko. Hindi naman sila hirap dahil malilinis naman ang mga hinubad ko at iilan lamang ang mga yon. Kapag tapos na sila sa kanilang ginagawa, pinanonood ko sila sa telebisyon at pinaghahanda ko pa ng makakain dahil alam ko kung gaano nakakapagod ang maglaba. Parang kapatid ko na noon si Mika at nanay ko naman si Nanay Pide. Kaya kung ano ang kinakain ko, ganun din sila. Kumbaga, pamilya na ang turingan namin. Isang araw pag uwi ko sa bahay, naabutan ko na napakakalat. Syempre nagulat ako dahil hindi naman ganun sila Nanay Pide at palaging malinis ang bahay ko. Kaya naman nagtaka ako. Agad na tinawag ko si Mika, ngunit hindi siya sumagot. Pagtingin ko walang katao-tao sa bahay at napakagulo. Bahagyang uminit ang ulo ko noon at kahit pagod ako, sinimulan ko ang paglilinis. Ilang sandali ang lumipas, biglang dumating si Mika. May mga dala-dala siyang gamit na panlinis ng bahay at pawis na pawis siya. Nakapamewang na tinanong ko si Mika kung ano ang nangyari. Bakit naman napakakalat naman dito sa bahay? Nasaan ang nanay mo? Tambakan labahin at napakadumi ng bahay. Ano bang ginawa niyo dito? Nakayukong humingi ng pasensya si Mika sa akin at inilapag ang kanyang mga dala-dala. Pasensya ka na ate, kagagaling ko lang kasi sa eskwelahan Pag uwi ko dito, inabutan ko si nanay na walang malay sa lapag, kaya naman agad na dinala ko siya sa ospital. Medyo natagalan ako dahil pumila pa kami kahit na emergency naman. Pasensya na po talaga ha, ngayon lang po kasi nangyari ito at hindi ko inaasahan na daratnan ko si nanay ng walang malay. Nagulat ako sa sinabi ni Mika at bahagya pa akong nag-alala para sa kalagayan ni Nanay Pide. Kumusta si nanay mo? Naasikaso mo na ba siya? Tinawagan mo na lang sana ako at hindi ka na bumalik pa dito. Pasensya ka na kung medyo nataasan kita ng boses kanina. Pagod lang talaga ako Sinabi naman sa akin ni Mika na naiintindihan niya raw ako, kaya naman wala daw akong dapat ipag-alala. Sabi ko noon sa kanya na bumalik na lamang siya sa ospital para may makasama ang nanay niya. Binigyan ko pa siya ng pera upang mabili ang mga inireseta ng doktor sa kanila. Kaagad na nagpaalam sa akin si Mika at bumalik sa kanyang ina. Tinapos ko na lamang noon ang mga ginagawa ko at nagpahinga na. Pasado 6:00 na ng gabi nang magising ako at nakatanggap ako ng tawag mula kay Mika. Ngunit hindi ko yun nasagot dahil natulog ako at nagpahinga. Nakita ko naman ang text sa akin ni Mika at sinabi niya na nakauwi na raw sila, ngunit kailangan pa raw magpahinga ng kanyang nanay. Sinabihan ko naman siya na ayos lang yon at ako na muna ang bahala sa aking bahay. Kinabukasan, nagluto ako ng pagkain at dinalaw ko sila sa kanilang bahay. Malamya si Nanay Pide ng mga panahon na yon, kaya naman nilutuan ko siya ng nilagang baboy para makahigop ng sabaw. Pagkatapos kong pumunta sa kanila ay dumiretso na ako sa karinderya para tignan ang mga nangyayari doon. Maayos naman ang lahat kaya wala naman akong naging problema. Tumambay pa ako noon sa karinderya para pagmasdan at tignan kung ano ang mga kailangan na bilhin at kung ano ang mga wala na. Pagkatapos noon ay dumiretso na agad ako sa pamilihan at binili ang mga kakailanganin ko sa karinderya. Sobrang bilis ng oras at hindi ko na namalayan na paggabi na pala nang matapos ako sa pamimili. Inihatid ko na lamang ang mga pinamili ko sa karinderya at agad na umuwi ng bahay. Pagdating ko ay naabutan ko si Mika na nagluluto.
Nandyan ka na po pala, Ate Susan. Nagluluto po ako ng makakain mo dahil bilin po yan sa akin ni Nanay. Dapat ko pong gawin ng trabaho namin dito eh. Naupo naman ako noon sa sala at pagod na napabuntong hininga. Kamusta ng nanay mo? Magsabi lang kayo sa akin kung anong kailangan niyo sa bahay ha. Nga pala, kumain ka na ba? Sumabay ka na lang sa akin at dalhan mo ng makakain ng nanay mo. Sinabi sa akin ni Mika na hindi pa raw siya kumakain dahil tinapos niya ang lahat ng labahin. Matapos niyang magluto ay agad na sinabayan niya akong kumain at nagkwentuhan kaming dalawa. Nga pala Ate Susan, ako nga pala ang nangunguna sa aming klase at pagdating ng araw ng aming pagtatapos, gusto ko po na nandun ka dahil naging inspirasyon ko po kayo ni Ate Annie. Natuwa ako sa sinabi ni Mika at kaagad akong pumayag sa kanyang nais. Matapos naming kumain ay umalis na rin siya kaagad dahil paiinumin pa raw niya ng gamot ang kanyang ina. Pag-alis ni Mika ay agad na tinawagan ko si Ate Annie at sinabi ko sa kanya ang mga sinambit sa akin ni Mika. Tuwang-tuwa naman si Ate Annie sa kanyang balitang narinig mula sa akin. Nagplano kaming dalawa na mag-organisa ng isang salo-salo bilang regalo para kay Mika dahil sa kasipagan niya sa kanyang pag-aaral. Alam ko kung gaano kahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya naman bilib ako kay Mika noon dahil sa murang edad niya nagagawa niyang mapagsabay ang kanyang trabaho at pag-aaral. Matapos ang araw na yon, namili ako ng mga lulutuin para sa salo-salong gagawin namin para kay Mika. Natuwa ako dahil para bang namiss ko na maghanda at magluto. Dati kasi palagi kaming nagluluto ni ate sa tuwing meron may kaarawan sa amin. Matapos kong mamili ng mga pagkain ay naisipan ko na bumili ng regalo para kay Mika. Binilhan ko siya ng mga personal na gamit, gaya ng damit at mga gamit niya sa eskwelahan. Ibinalot ko pa noon ang mga regalo ko kay Mika at tuwang-tuwa talaga ako sa mga pinamili ko para sa kanya dahil lahat ng yon ay alam kong magagamit niya. Sabi ko noon sa sarili ko na hindi man ako nagkaroon ng mga ganoong bagay nung nag-aaral pa ako pero masaya ako na makapagbigay ako ng ganon sa taong nangangailangan. Alam ko noon na matutuwa si Mika kapag nakita niya ang regalo ko at sabi rin sa akin ni ate, bumili rin siya ng regalo para kay Mika. Kumbaga ang turing namin noon kay Mika ay para na rin naming sariling kapatid, bunso kumbaga. Nang dumating ang araw ng pagtatapos ni Mika, naghanda si Ate Annie. Samantalang ako naman ay sumama sa kanila sa eskwelahan. Nakita ko na maraming kaibigan si Mika, kaya naman natuwa ako. Nagsabi siya noon ng mensahe para sa lahat dahil siya ang nangunguna sa buong eskwelahan. Binigyan ko pa siya ng bulaklak at labis na nagpasalamat si Mika sa akin. Naiyak pa ako noon habang binabasa niya ang kanyang mensahe para sa lahat. Talaga namang nakakaantig ng puso at halatang pinagsikapan niyang sulatin. Nang matapos ang seremonya nila sa eskwelahan ay agad ko na siyang niyaya sa aking bahay. Laking gulat nilang mag-ina nang makita nila ang mga handa. Lumapit sa kanila si Ate Annie at agad na binigay ang kanyang regalo para kay Mika. Binabati kita sa iyong pagtatapos at nabanggit sa akin ni Susan na ikaw ang nangunguna sa inyong paaralan. Labis na nagpasalamat si Mika sa regalong binigay sa kanya ni Ate Annie. Agad ko namang kinuha ang regalo ko para sa kanya. Buksan mo na ang mga regalo namin sa iyo para makita mo na. Tiyak kong matutuwa ka. Muling nagpasalamat sa amin si Mika bago niya binuksan ang mga regalo. Unang tinignan niya ay ang bigay ko at tuwang-tuwa siya nang makita kung ano ang nilalaman. Niyakap pa ako ni Mika at muling nagpasalamat. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang mga mata. Napangiti ako noon at nang buksan ni Mika ang regalo sa kanya ni Ate Annie, mas lalo siyang natuwa. Kahit ako hindi ko akalain na reregaluhan ni ate ng mga gintong kwintas, hikaw at pulsera si Mika. Naku, mahal po ito. Hindi ko matatanggap dahil nakakahiya naman po. Agad naman na ibinalik ni Mika ang regalo ni ate, ngunit pinilit ni ate ito sa kanya. Sige na, kunin mo na yan. Huwag ka nang mahiya dahil para talaga sa'yo yan. Pinasadya ko pa nga na ipaukit ang iyong pangalan dyan kaya huwag mong tatanggihan. Wala na ngang nagawa pa si Mika, lalo na at nang isinuot na sa kanya ni ate ang mga yon. Bagay na bagay sa'yo, tapos isuot mo yung regalo ko sa iyong damit ha.
Niyakap niya kaming dalawa at tuwang-tuwa naman kami. Nagsalo-salo kami at namigay ng handa sa aming mga kapitbahay. Ilang sandali naman ang lumipas ay dumating si Tio Ador. Aba, mukhang masaya kayo ah. Kumusta? Nagulat ako sa biglaang pagdating ni Tio at agad kaming nagmano sa kanya. Ipinakilala namin ni ate sila Mika at hindi ko alam ngunit para bang hindi maganda ang naging timpla ni Tio nang makita ang mag-ina. Nang matapos ang pagdiriwang, umuwi na sila Mika at nagpaalam na rin si Ate Ani. Samantala, kami naman ni Tio ay naiwan sa bahay. Tio, kanina pa po kayo tahimik. May nangyari po ba? O di kaya may nararamdaman po ba kayo? Malalim na napabuntong hininga si Tio Ador at para bang nag-aalinlangan pa siya na magsalita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero si Pide kasi ay matagal ko lang kakilala. Isa siyang mambabarang na madalas lapitan noon sa baryo kapag nais gumanti ng tao. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Tio. Mambabarang? Ano yun? Hindi ko po maunawaan. Kaagad na sinabi sa akin ni Tio na magaling na mambabarang si Nanay Pide. Ngunit hindi daw alam ni Nanay Pide na kilala siya ni Tio Ador. Basta mag-iingat ka sa kanya. Sa kanila mag-ina lalo na at hindi natin alam kung hanggang kailan sila mabait sa inyo ng ate mo. Nagtaka ako sa mga sinabi ni Tio Ador at hindi ko akalain na gano'n ang mga sasabihin niya sa akin. Hindi ko naman sinabi kay ate ang mga sinabi ni Tio Ador dahil ayoko nang mag-isip pa siya. Alam ko kasi na abala si ate kaya ayoko siyang istorbohin pa. Matapos ang pag-uusap namin na yon ni Tio Ador ay umalis na rin naman siya. Sabi niya pa sa akin noon na mag-iingat ako, wag daw akong basta-basta nagtitiwala sa kahit na sino. Ewan ko ba, pero sa puntong yon hindi ko sinunod si Tio. Para kasi sa akin, malabong gawin nila Nanay Pide ang kanyang mga sinasabi. Matagal ko na rin kasi namang kilala sila Mika at pakiramdam ko noon hindi nila magagawa sa akin ang mga bagay na yon. Nagpatuloy ako sa pagtitiwala kay Nanay Pide at Mika. Hindi ko sila pinag-isipan ng masama dahil gaya ng palagi kong sinasabi, parang pamilya na ang turing ko sa kanilang mag-ina. Sa paglipas ng mga araw ay nagulat na lang ako dahil hindi na tumuloy sa kolehiyo si Mika. Nagtaka naman ako kaya naman kaagad na kinausap ko siya at tinanong ang kanyang dahilan. Matanda na kasi si Nanay, Ate Susan. Gusto ko na sa bahay na lamang siya at magpahinga. Naisip ko na pwede pa naman akong mag-aral sa susunod. Pero sa ngayon, kailangan ko munang mag-ipon para sa mga gamot ni Nanay. Nakakahiya naman po kung aasa lamang ako sa'yo, lalo na't hindi mo naman kami kaano-ano. Nagulat ako sa sinabi ni Mika sa akin at napakunot pa ang aking noo sa kanyang mga sinambit. Pwede mo namang ipagpatuloy yung pag-aaral mo habang nagtatrabaho ka dito sa akin. Hindi naman kailangan na araw-araw kang nandito Kung kailan ka lang libre. Sayang naman kasi kung hihinto ka sa pag-aaral mo. Labis na nagpasalamat sa akin si Mika, ngunit mabilis niyang tinanggihan ang aking alok. Nagpapasalamat po ako sa pagiging mabuti mo sa akin, Ate Susan. Pero kapag nag-aral ako wala nang mag-aasikaso kay Nanay Sigurado kapag medyo lumakas-lakas na ulit si Nanay, tsaka ako papasok muli at ipagpapatuloy ang aking pag-aaral. Nirespeto ko na lamang ang mga desisyon ni Mika at sinabi ko sa kanya na susuportahan ko siya sa anuman ang kanyang gagawin. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa akin at umuuwi-uwi siya sa kanilang bahay kapag maghahatid ng pagkain sa kanyang ina. Saludo ako noon sa kabaitan ni Mika. Mas pinili niyang alagaan ang kanyang ina kesa tuparin ang kanyang pangarap. Kung ako rin naman kasi ang nasa sitwasyon niya, ganun rin naman ang aking gagawin dahil mas mahalaga ang buhay ng aking ina at ayokong may mangyari sa kanya. Nang dahil sa awa ay mas lalo kong nilakihan ang sahod ni Mika. Nagtaka pa nga siya noon sa akin dahil sobra daw ang pinasahod ko sa kanya. Pero ipinaliwanag ko sa kanya kung ba't ko tinaasan ang kanyang sahod. Labis naman siyang nagpasalamat sa akin dahil kailangan niya talaga ng malaking pera para sa kanyang ina. Dumalaw ako noon kay Nanay Pide at nakita ko na malubha na ang kanyang karamdaman. Dahil sa awa ay binanggit ko kay Ate Ani ang sitwasyon nila Mika at ang suhestyon niya dalhin na namin sa pagamutan si Nanay Pide
upang malaman kung ano talaga ang kanyang sakit. Mabilis na sinabi ko kay Mika ang plano namin ni Ate Annie. Ngunit sinabi ni Mika na ang kanyang ina raw ang aming kausapin, na labis kong ipinagtaka. Nagtungo ako sa bahay nila at kinausap ko si Nanay Pide. Sinabi ko sa kanya ang plano namin ni ate, ngunit sa halip na matuwa ay bigla pa siyang nagalit. Kaagad akong niyaya ni Mika na umuwi na lamang at hayaan na muna si Nanay Pide na makapagpahinga. Pag-uwi namin sa bahay ay kaagad na tinanong ko si Mika kung bakit ganun ang naging reaksyon ng kanyang ina. Nagkibit-balikat naman si Mika at hindi niya rin daw alam kung bakit ganun na lamang ang ipinakita ng kanyang ina. Ganyan din po ang ginawa sa akin noon ni Nanay. Nang sabihin ko sa kanya na magpatingin siya sa doktor, nagalit siya noon sa akin at pinagsisigawan ako. Pasensya na po kung hindi ko nasabi sa inyo. Nahihiya lang talaga ako at naisip ko na baka makinig siya sa inyo. Pero hindi pala dahil mali ako. Ako na pong humihingi ng pasensya sa ginawa ni Nanay, ate. Tumango lamang ako noon at ipinaliwanag kay Mika na wala siyang kasalanan at naiintindihan ko ang sitwasyon ni Nanay Pide. Umalis din naman kaagad noon si Mika at nagtungo na sa kanyang ina dahil paiinumin pa niya siya ng gamot. Pinagbaon ko pa siya noon ng makakain nilang mag-ina at pinayuhan ko si Mika na huwag sukuan ang kanyang ina. Niyakap ko pa siya ng napakahigpit at sinabi ko na kung kailangan niya ng makakausap ay nandito lamang ako sa bahay at handang makinig sa kanyang mga problema at hinaing sa buhay. Matapos ang araw na yun, ilang araw din na hindi nagtungo sa bahay si Mika. Ang sabi niya sa akin na ayaw daw kasi siyang paalisin ni Nanay Pide, kaya naman hindi siya kaagad nakapasok. Nag-aalala na ako noon sa kalagayan ni Nanay Pide dahil para bang nagbago siya. Gayunpaman sa paglipas ng mga araw, unti-unti rin naman na gumaling si Nanay Pide at sinabi sa akin ni Mika na dahil yon sa mga dasal at payo na ginawa ko sa kanilang mag-ina. Nagdaan pa nga ang mga araw, bumalik sa trabaho si Nanay Pide at labis akong natuwa sa kanyang pagbabalik. Maraming salamat sa pag-unawa sa akin noon at pasensya na sa mga nagawa ko sa iyo. Sinabi ko noon kay Nanay Pide na wala lang yon, hindi niya kailangan humingi ng pasensya dahil wala naman siyang kasalanan at nauunawaan ko ang kanyang mga pinagdadaanan. Muling bumalik sa dati ang lahat at nag-aral muli si Mika. Ngunit habang tumatagal, para bang bigla na lang silang nagbagong mag-ina. Iniisip ko noon na baka nagkakamali lamang ako. Pero habang tumatagal, napapansin ko na para bang nagiging maluho si Mika. At ganun rin si Nanay Pide na labis kong ikinagulat. Nung una, hindi ko pinapansin ang mga kilos nilang kakaiba. Ngunit habang tumatagal, unti-unti akong nawawalan ng mga alahas sa bahay. Hindi ako nag-isip ng masama sa kanilang mag-ina dahil may tiwala naman ako sa kanila. Pero isang araw, habang naliligo ako, ay nakaramdam ako na para bang may pumasok sa aking silid. Kaya naman dali-dali akong lumabas ng banyo at doon ay nakita ko si Mika. Binubuksan niya ang lalagyan ng mga alahas ko. Hawak-hawak pa niya ang mga singsing ko na gawa sa ginto. Nabitiwan ni Mika ang kanyang mga hawak-hawak nang makita niya akong lumabas ng banyo. Bakit mo hawak-hawak ang mga alahas ko? Anong gagawin mo dyan? Ha, Mika? Huwag mong sabihin na ikaw ang kumukuha ng mga nawawala kong alahas. Ibalik mo yan. Dali-daling dinampot ni Mika ang mga nahulog na singsing at ibinalik yun. Kaagad na lumuhod sa aking paanan si Mika at nagmamakaawa siya. Pasensya ka na, Ate Susan, hindi ko na uulitin. Kailangan ko kasi na magbayad sa paaralan at kailangan na yun ngayong araw. Nagastos ko naman yung ipon namin ni Nanay dahil kailangan nang bumili ng mga gamot niya dahil ubos na. Napailing ako noon at nilapitan siya habang tinititigan ko sa mga mata. At kaya mo naisipan na nakawan na lamang ako kaysa manghingi at magsabi sa akin? Alam mo naman na magbibigay ako basta sabihin mo lang sa akin. Huwag kang magnanakaw dahil masama yan. Diyan ako nagagalit eh. Ayoko sa lahat ng magnanakaw. Umamin ka nga sa akin. Ikaw rin ba ang kumuha ng mga nawala kong alahas? Tumango lamang si Mika at paulit-ulit na humingi ng tawad sa akin. Narinig naman ni Nanay Pide ang argumento naming dalawa ni Mika. Kaya naman pumasok siya sa aking silid at kapwa kami natahimik ni Mika.
Anong nangyayari dito? Bakit parang galit na galit ka, Susan? May nagawa bang anak ko na hindi mo nagustuhan? Napatingin pa si Nanay Pide sa hawak ni Mika ng mga alahas ko. Ngumiti naman ako ng peke at sinenyasan ko si Mika na huwag magsasabi sa kanyang nanay dahil baka ikasama pa yon ni Nanay Pide. Naku wala Nanay Pide. Nag-iensayo lang kami nitong si Mika para sa aktingan nila sa eskwelahan. Nakahinga ako ng maluwag dahil naniwala naman si Nanay Pide sa palusot ko. Akala ko noon nagsasabi ng totoo si Mika at buong akala ko walang kaalam-alam si Nanay Pide. Pero nagkamali ako ng aking akala. Isang araw, galing ako sa karinderya dahil kailangan na pumunta ako roon at nagkaroon ng sakit ang tagapagluto namin. Kaya naman ako muna ang siyang pumalit. Pagdating ko sa bahay, laking gulat ko dahil bukas ang ilaw. Naisip ko noon na baka naroon si Nanay Pide at naglilinis pa rin ng bahay. Ewan ko ba, pero naisipan ko na dahan-dahan na pumasok at nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang kanilang pag-uusap. Napaka-utu-utu talaga ni Ate Susan. Akala niya hindi mo alam ang mga ginagawa kong pagnanakaw sa kanya. Masyado siyang tiwala sa ating dalawa at hindi niya alam inuunti-unti na natin ang mga kayamanan niya. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Mika at padubog kong binuksan ang pintuan. Ganun ba? Hindi ako makapaniwala na kaya niyong gawin sa akin ang lahat ng yon. Ano pa ba ang kulang sa mga ginawa ko? Itinuring ko kayong kapamilya pero ganito ang isusukli niyo sa akin? Hindi ako makapaniwala na magagawa niyo sa akin yun. Nagulat pa ang dalawa sa biglaang pagdating ko at agad na pinalayas ko sila sa aking bahay. Aaminin ko po, nasaktan ako sa mga nalaman ko at narinig dahil hindi ko talaga akalain na magagawa nila sa akin ang bagay na yun. Bigla kong naalala ang mga sinabi ni Tiyo sa akin at nagsisisi ako dahil kung hindi sana ako nagtiwala at naniwala sa kanila gaya ng sinabi ni Tiyo Ador, hindi sana hahantong sa ganoon ang lahat. Kahit anong pakiusap noon sa akin ni Mika, hindi ko siya pinakinggan dahil nasasaktan ako sa mga ginawa nila sa akin. Nag-alinlangan pa ako noon na sabihin kay Ate Ani ang mga nangyari. Pero sa huli sinabi ko pa rin naman sa kanya at agad siyang umuwi sa bahay ko. Hindi ko akalain na magagawa nilang lahat ng yon. Para bang pinagplanuhan nila. Hindi kaya kinuha lang nila ang loob natin para gawin sa atin ang mga bagay na yon? Hindi naman siguro ate. Naisip ko na baka gipit lang sila Nanay Pide kaya nagawa nila sa akin yun. Nakapanghihinayang man pero hinayaan ko na sila Mika noon. Pero isang araw, nakita ko si Mika na namamalimos sa kalsada. Nang lapitan ko siya ay bigla na lamang siyang nahiya. Naiyak ako noon dahil malapit sa aking puso si Mika, maging si Nanay Pide dahil marami din namang kaming pinagsamahan. Kaya naman kahit na masama ang loob ko sa kanila ay agad kong tinanong si Mika kung anong nangyari sa kanila ng kanyang ina. Nahihiyaman ngunit sinabi ni Mika sa akin ang kanilang sitwasyon. Kaya naman sa awa ay pinabalik ko sila sa aking tahanan na hindi ko na sana dapat ginawa pa. Nang dahil sa kabaitan at awa, naranasan ko ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Nang bumalik sila Mika sa aking bahay ay wala naman silang ginawang masama. Gaya ng dati ay ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at umaalis na rin kaagad. Hindi ko naman sila noon lubusang pinagkakatiwalaan dahil nga sa mga ginawa nila sa akin. Ngunit hindi ko na rin sila pinagdudahan na may gagawin pa silang hindi maganda sa akin. Hanggang isang araw, bigla na lamang sumama ang aking pakiramdam at nagsuka ako. May kasamang uod ang mga niluwa ko na labis kong ikinatakot kaya naman mabilis akong nagtungo sa personal kong doktor. Ngunit wala naman silang nakita na kakaiba. Akala ko noon baka may nakain lamang ako na hindi gusto ng tiyan ko o di kaya naman ay sirang pagkain. Pero hindi ko naman matandaan na may nalasahan akong panis at ang labis na pinagtataka ko kung bakit may uod ang sinuka ko. Hindi ko na lamang ikinuwento kay ate ang nangyari sa akin dahil ayokong mag-alala siya sa akin lalo na at abala siya sa mga negosyo namin. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong sumama ang aking kalagayan at pakiramdam ko merong gumagalaw sa loob ng aking tiyan. Kaya naman agad akong nagtungo sa ospital upang magpatingin.
Laking gulat ko noon nang may makita ang mga doktor na insekto sa loob ng aking katawan. Kaya naman kaagad na nagpa-opera ako upang matanggal yon. Dahil sabi ng mga doktor, maaaring doon daw nanggagaling ang sakit na nararamdaman ko. At malaki ang tsansa na makaapekto yon sa aking kalusugan, lalo na at buhay ang insekto sa loob ng aking katawan. Kaagad naman na natanggal ang insekto sa aking katawan at nalaman naman ni ate ang nangyari kaya pinagalitan niya ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyari sa'yo? Sabi ko hindi ba, huwag kang maglilihim sa akin. Kung hindi pa ako tumawag sa bahay at hindi sinabi sa akin ni Mika na nasa ospital ka, hindi ko pa malalaman. Aba Susan, natututo ka na magsinungaling sa akin ah. Kaagad na pinaliwanag ko kay ate na ayoko lamang na mag-alala siya sa akin at makadagdag pa sa kanyang mga iniisip. Napabuntong hininga na lamang si Ate Annie at agad na niyakap ako. Napangiti ako noon dahil ramdam ko na mahal talaga ako ni ate. Salamat ate sa pag-aalala mo sa akin ha. Pero sana wag nang makarating kay Tiyo ang mga nangyari sa akin. Ayoko kasing mag-alala siya sa akin eh. Tumango naman si ate sa sinabi ko at nangako naman siya na hindi niya sasabihin kay Tiyo ang mga nangyari. Basta pansamantala kong uuwi sa bahay niya. Kahit ayoko sana ay pumayag na lamang ako upang hindi na makarating kay Tiyo ang mga nangyari sa akin. Sinabi ko noon kina Nanay Pide na hindi na muna nila kailangang pumunta sa aking bahay dahil pansamantala akong tutuloy sa bahay ng ate ko. Bago ko umalis, ibinigay ko nga sa kanila ang kanilang buong sahod. Tumuloy ako sa bahay ni Ate Annie at doon na muna ako tumira sa kanya dahil sa kagustuhan niyang maalagaan niya ako. Ngunit simula nang lumipat ako sa bahay ni ate, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa akin. Isang gabi, habang nagluluto ako ng panghapunan namin ni ate, bigla na lamang akong nakaramdam ng malamig na hangin na para bang hinawakan ako sa likuran. Nagtayuan ang aking mga balahibo sa braso. Paglingon ko, nakabukas na ang bintana na ikinataka ko naman dahil isinarado ko yun. Hindi ko na lamang pinansin pa yon at isinara ko na lamang muli at naghain na ng makakain. Tumawag kasi sa akin si ate na malapit na raw siya, kaya naman naghanda ako ng makakain namin. Ilang sandali pa ang lumipas, nakarinig ako ng katok sa pintuan, kaya dali-dali ko yung binuksan. Ngunit laking pagtataka ko dahil wala namang katao-tao sa labas ng aming bahay. Sinira ko na lamang ulit yon at inisip ko na baka nagkamali lamang ako ng pagkakarinig. Ngunit hindi pa ako tuluyang nakakapunta sa kusina, muli akong nakarinig ng 3 katok at sa puntong yon napakalakas na para bang halos sirain na ang pintuan. Takot na takot ako noon, dali-dali akong kumuha ng kutsilyo sa kusina ngunit nang sumilip ako sa bintana, wala na naman akong nakita. Labis ang dagundong ng aking puso dahil sa sobrang kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit ko naririnig ang mga katok na yon. Paulit-ulit kong narinig ang katok hanggang sa hindi ko na nga nakayanan at napasigaw na lamang ako ng dahil sa takot. Nabitawan ko na nga ang kutsilyong hawak-hawak ko at agad kong tinakpan ang aking tenga upang hindi ko na marinig pa ang katok sa labas. Umiiyak na ako ng mga oras na yon at ilang sandali ang lumipas, naramdaman ko na may humawak sa akin. Napaatras pa ako dahil sa takot ko. Bakit ka umiiyak, Susan? May nangyari ba? Kanina pa ako kumakatok pero hindi ka sumasagot. Kaya naman binuksan ko na lamang ang pintuan dahil may susi naman ako. Mabilis na niyakap ko si ate at ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari. Mabilis naman na nag-ikot sa paligid si ate dahil baka daw may pumasok na magnanakaw o di kaya naman ay nang titrip lang. Ngunit wala kaming nakita na kahit na anino ng sino man. Sa labis na takot na naramdaman ko, nakatulog na ako ng gabing yon at hindi ko na nasabayan pa si ate na kumain. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kababalaghan na nangyari sa akin ng araw na yon. Dahil pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nakarinig ako ng tila ba bumubulong sa aking tenga. Napatayo ako ngunit wala akong nakita, kaya naman naisip ko na baka guni-guni ko lamang ang mga naririnig ko. Ngunit ilang sandali ang lumipas, bigla namang may humila ng kumot ko at napasigaw na ako sa mga oras na yon. Mabilis naman na pumasok sa kwarto ko si ate, nanginginig ako noon sa takot.
Ate, may humila ng kumot ko. Tapos naririnig ko may bumubulong-bulong sa akin pero wala namang tao. Ano bang nangyayari sa'yo, Susan? Baka naman binabangungot ka lamang. Doon ka na lamang matulog sa kwarto ko para kasama kita at kahit papano'y mapanatag ka dahil kasama mo ko. Buhat ng araw na yon ay palagi na akong katabi ni ate na matulog. Dahil sa tuwing mag-isa akong natutulog sa kwarto ay palagi na lamang akong sumisigaw at natatakot dahil paulit-ulit kong nararanasan ang mga kakaibang kaganapan sa aking buhay. Hanggang isang araw, habang kumakain kami ni ate ay bigla na lamang akong sumuka. Laking gulat niya nang makita ang napakahabang buhok at uod. Napakunot ang noo ni ate na para bang alam na niya ang nangyayari sa akin. Ate, hindi ko na kaya. Sobrang sama na ng pakiramdam ko at para bang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Matapos kong sabihin ng mga katagang yon ay bigla na lamang akong nawalan ng malay at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Paggising ko ay nasa tabi ko si ate at hawak-hawak ang aking kamay. Hindi ko na magawa pang makatayo ng mga oras na yon dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko sa aking tiyan. Pinunasan na lamang ako ni ate noon at sinuklayan ang aking buhok. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang malagas ang mga buhok ko. Napasigaw ako noon sa takot at hindi ko na talaga alam ang aking gagawin dahil pakiramdam ko hindi na normal ang nangyayari sa akin. Sa tingin ko kailangan na nating lumapit kay Tiyo. Hindi normal ang nangyayari sa'yo. Pakiramdam ko binabarang ka. Malakas ang hinala ko na maaaring sila Nanay Pide ang gumawa nito sa'yo. Pero sana lang mali ako ng hinala. Ayoko sanang iparating kay Tiyo Ador ang mga nangyayari sa akin. Ngunit wala na kaming malalapitan pa ni ate. Kaagad na umuwi kami ng probinsya kung saan nakatira si Tiyo. Gulat na gulat siya nang makita ang malaking pagbabago sa akin. Pumayat kasi ako at namumutla ang aking labi. Tapos nauubos na noon ang mga buhok ko. Tinubuan pa ako ng mga kung ano-anong sugat sa katawan at nagnanana pa yun. Nahihiya akong makita ng ibang tao ang aking kalagayan dahil talaga namang nakakadiri ang aking itsura. Alam niyo ba yung parang buhay na naaagnas na? Ganon ang itsura ko. Unang tingin pa lang sa akin ni Tiyo Ador ay napailing na siya. Sinabihan na kita na mag-iingat ka sa mag-inang yon pero mukhang hindi mo ko pinakinggan. Nagulat pa si ate sa sinabi ni Tiyo. Ano? Binalaan ka na pala ni Tiyo? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Susan naman, ano bang ginagawa mo? Tignan mong sitwasyon mo ngayon, kinawawa ka nila. Ikinuwento ni ate ang lahat ng nangyari at ang mga ginawa nila Nanay Pide noon kay Tiyo Ador. Napabuntong hininga na lamang si Tiyo Ador at agad na ikinuwento naman ang mga nalalaman niya sa mag-ina. Talamak namang babarang ang mag-ina na yon. May alam sila sa karunungang itim. Kaya nga nagulat ako nang makita ko sila sa bahay ni Susan. Binalaan na kitang bata ka pero hindi mo ko pinakinggan. Ugali na nila mag-ina na magpaawa sa mga tao. Tapos kapag nakuha na nila ang kanilang gusto, ay gagawaran nila sila ng sakit para kapag namatay, sila na ang kukuha sa mga ari-arian ng kanilang biktima. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Tiyo sa akin. Sinubukan ni Tiyo Ador na gamutin ako, ngunit sadyang malakas ang mag-ina dahil nagawa nilang matalo si Tiyo. Iniisip ko noon na mamamatay na ako dahil sa sumpang inilagay sa akin ng mag-ina. At tama nga ang hinala ni ate dahil binarang nga ako nila Nanay Pide. Hindi ko akalain na sa kabila ng kabutihan na ipinakita ko sa kanila, magagawa pala nila ang kahindik-hindik na bagay na yun sa akin. Sabi sa akin noon ni Tiyo na matatanggal lamang ang sumpang inilagay sa akin ni Nanay Pide kung mapapatay namin siya. Ngunit nang puntahan ni ate ang kanilang bahay ay wala na sila roon at naglaho na para bang bula. Siguro naisip na nila na pupuntahan namin sila, kaya naman mabilis silang lumipat. Ate, mamamatay na ba ako?
Paano na ako? Hindi na ako gagaling hanggat hindi natin makikita sila Mika. Handa ko namang ibigay ang lahat ng gusto nila basta pagalingin lamang nila ako. Hindi ko dapat nararanasan ang lahat ng ito dahil tumulong lang naman ako. Masama ba akong tao, ate, para maranasan ang paghihirap na ito? Umiiyak ako noon habang patuloy na nagtatanong kay ate, pero pinalakas niya ang loob ko. Hindi ko hahayaan na mangyari ang lahat ng yon. Susan, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mahanap ko sila. At kung kailangan na maglabas ako ng malaking halaga para lang makita sila, gagawin ko yon. Huwag ka lang mawala sa amin. Nangihina na ako ng mga panahon na yon at para bang nawawalan na ako ng pag-asa sa buhay na lumaban. Pero patuloy na pinalalakas nila ate ang aking loob. Maging si Tio ay naghanap ng paraan upang matanggal ang sumpang inilagay sa akin ng mag-ina. Humingi na siya ng tulong sa mga kapwa niya albularyo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon, basta nagdadasal ako gabi-gabi at hinihiling sa Panginoon na pagalingin niya na ako. Nakahanap naman ng solusyon noon si Tio upang kahit papaano ay maibsan ang nararamdaman kong sakit. Nagtutulungan silang lahat upang mapagaling ako. Ngunit tila ba hindi sapat yun dahil napakalakas ng mag-ina. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa sa akin ang mga bagay na yun dahil wala naman akong natatandaan na may nagawa akong pagkakamali sa kanila. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, bigla ko na lamang napanaginipan si Mika. Umiiyak siya at humihingi ng tawad sa akin. Hindi ko alam pero para bang naapektuhan ako sa mga napanaginipan ko. Para ba kasing nagsisisi siya sa mga nagawa niya sa akin. Pero naisip ko noon na baka hindi ko lang talaga matanggap na nagawa sa akin nila Mika yon, kaya ako napapanaginipan ng bagay na yon. Makalipas ang 1 taon, nagpapasalamat ako dahil buhay pa rin ako. Medyo naging malakas na ako dahil sa gamot na naimbento nila Tio. Isang araw, naisipan ko na maglakad-lakad upang magpahangin. Wala noon si ate dahil nasa Maynila siya noon at hinahanap pa rin ng mag-ina. Samantalang si Tio naman noon ay nasa bahay ng kanyang mga kaibigan at naghahanap sila ng paraan upang matapos na ang paghihirap ko. Sa totoo lang, gusto ko nang sumuko ng mga panahon na yon. Ngunit dahil sa suporta nila Tio Ador at Ate Annie, lumalaban pa rin ako at gusto kong gumaling muli. Yun na nga, habang naglalakad ako ay napansin ko na may isang babaeng nakatingin sa akin mula sa hindi kalayuan. Nang mapadpad ang tingin ko sa kanya ay bigla na lamang siyang tumakbo palayo na ikinataka ko. Nung una hindi ko yun pinapansin dahil sa isip-isip ko baka nagtataka lamang siya sa itsura ko. Pero habang tumatagal para bang nawiwirduhan na ako sa kanya. Kaya naman isang araw habang naglalakad ako, sinadya ko nang magkunwaring nadapa ako. At gaya ng inaasahan ko, mabilis niya akong nilapitan at tinulungan niya akong makatayo. Akmang aalis na sana siya ngunit mahigpit ko siyang hinawakan, dahilan upang hindi siya makalayo sa akin. Tinanggal ko ang kanyang talukbong sa muka at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na ang babaeng yun ay walang iba kung hindi si Mika. Anong ginagawa mo dito sa probinsya ng tiyo ko? At nasaan ang nanay mo? Bakit tinataguan na kami? Bakit niyo ako binarang? Ano ba ang pagkakamali ko na nagawa ko sa inyo? Hindi ko siya hinayaan noon na makaalis at tinakot ko siya na sisigaw ako kapag nagpumiglas siya. Sasabihin ko yung totoo sa iyo kung nasan si nanay, pero ipangako mo sa akin ate na hindi mo ako idadamay ha. Hindi mo rin sasabihin sa kanya na ako ang nagturo ng kinaroroonan niya. Nagulat ako sa mga sinabi ni Mika dahil bakit naman niya ilalaglag ang sarili niyang ina? Paano ako makakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? Umpisa pa lang niloko mo na ako, kayong dalawa ng nanay mo, at nagawa pa ninyong lagyan ako ng sakit. Umiyak noon si Mika at lumuhod sa aking harapan, pero hindi na ako naniniwala sa kanya kahit na nagmamakaawa pa siya sa akin. Kaagad naman na ipinaliwanag sa akin ni Mika kung ano ang katotohanan. Aaminin ko, ako ang nag-udyok kay nanay na barangin ka para makuha namin ang kayamanan mo. Pero habang tumatagal, nakukonsensya na ako. Kaya sinabihan ko siya noon na tigilan ka na niya dahil wala na rin naman kaming mapapala pa. Pero nagalit siya sa akin at tinakot niya ako.
Pero bakit mo naman sinasabi ang lahat ng ito? Gayong nanay mo siya. Baka naman pakulo niya lamang ito. Matagal na akong hindi umuwi sa bahay. Simula nang malaman ko na hindi naman talaga ako tunay na anak. Nakilala ko na ang tunay kong mga magulang at ninakaw lamang pala ako ni Nanay Pide sa kanila dahil nagagalit siya sa tunay kong magulang. Pero hindi niya pa rin ako tinitigilan at binigyan niya rin ng sakit ang mga tunay kong magulang. Natatakot ako na baka pati ako idamay niya sa kanyang galit. Kaya naman hinanap ko kung saan kayo nakatira. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang totoo pero nauunahan ako ng takot eh. Patawarin mo ako Ate Susan sa mga kasalanan ko sa iyo. Gulat na gulat ako sa mga isiniwalat ni Mika sa akin. Pero syempre, hindi kaagad ako naniwala. Kaya naman sinama niya ako sa tahanan ng sinasabi niyang tunay niyang magulang. Doon ko nakita ang kanilang kalagayan, kaya naman binigyan ko sila ng gamot na ginawa ni Tiyo. Kailangan mong makipagtulungan sa amin. Hindi mo kailangan matakot dahil kasama mo kaming lalabanan si Nanay Pide. At kung gusto mo talagang maisalba ang buhay ng iyong tunay na magulang, tutulong ka sa amin. Tumango naman si Mika at pumayag sa aking sinabi. Hinatid niya ako pabalik ng bahay at niyakap ako ng napakahigpit ni Ate Ani nang makauwi ako. Ngunit nang makita niya si Mika, sinampal niya siya ng paulit-ulit na agad ko namang inawat. Ang kapal din naman ang pagmumukha mo na magpakita pa dito sa amin sa kabila ng ginawa niyo sa aking kapatid. Halos ikamatay niya ang sumpang inilagay niyo sa kanya. Kaagad na humingi ng pasensya si Mika kay Ate Ani at ipinaliwanag ang mga nangyari. Pinatotohanan ko naman ang lahat ng sinabi niya. Nandito si Mika para makipagtulungan sa akin upang mahanap natin si Nanay Pide at nang matapos na ang kasamaan niya dahil maging ang tunay na magulang ni Mika, binigyan niya rin ng sakit kagaya ko. Hindi pa rin ako lubusang naniniwala sa babae na yan. Baka mamaya kasabot pa niya ang mga ipinakilala niyang magulang sa'yo. Hintayin natin si Tiyo at siya ang magdedesisyon. Naintindihan ko noon si ate at nais niya lamang na makasiguro na hindi nagsisinungaling si Mika sa amin. Dumating naman si Tiyo at napangiti siya nang makita si Mika. Nandito na pala ang inaasahan kong bisita na makakatulong sa atin sa paghahanap kay Pide. Pabuti naman na pagtanto mo na mali ang inainahan mo. Akala ko kagaya ka pa rin ng dati, na ututo at sunod-sunuran sa lahat ng sinasabi niya. Nagulat naman si Mika sa mga sinabi ni Tiyo Ador at hindi siya makapaniwalang kilalang kilala siya ng aking tiyuhin. Paano niyo nalaman ang lahat ng yun? Hindi ko pa naman sinasabi sa inyo ah. Takang-taka si Mika sa mga nalalaman ni Tiyo at agad namang nagpaliwanag si Tiyo Ador. Matagal ko na kayong kilala. Maliit ka pa noon na makalaban ko ang iyong ina at ginamit ka pa niya laban sa akin. Sinabi ko na sa iyo ang katotohanan noon pero hindi ka naniwala sa akin at mas pinanigan mo ang tinuturing mong ina. Nanlaki ang mga mata ni Mika na para bang naaalala na niya ang lahat at noon din ay nakilala niya si Tiyo Ador. Kayo pala yun, kaya pala nung nakita ko kayo noon sa bahay ni Ate Susan, parang pamilyar kayo sa akin. Nandito ako para makipagtulungan sa inyo. Sabihin niyo lamang sa akin kung ano ang maitutulong ko para matapos na ang kasamaan ni Nanay Pide. Naniwala si Ate Ani sa mga oras na yon. Dahil pinatunayan ni Tiyo na nagsasabi ng totoo si Mika. Sabihin mo sa amin kung saan nagtatago si Pide. Kami na ang bahala at manahimik na lamang kayo rito sa bahay. Huwag kayong mag-alala dahil walang masasaktan sa inyo. Dahil matagal na namin pinaghandaan na makaharap si Pide. Natahimik bigla si Mika. Akala ko nga hindi na siya magsasalita eh. Pero sabi niya sa akin, bigla na lamang daw nanikip ang kanyang dibdib at naalala niya ang kanyang mga magulang. Kaya naman hindi pa man niya nasasabi kung nasan si Pide, ay bumalik na siya sa kanilang bahay. Sinamahan naman namin siya sa pag-aakala na tatakasan niya kami. Pagdating sa tahanan ng kanyang mga magulang, nanlumo kami nang makita na wala ng buhay ang mga magulang niya. Galit na galit si Mika at halos magwala na siya ng mga oras na yon. Ngunit pinigilan lamang namin siya ni ate. Alam ko na siyang may gawa nito. Wala siyang kasing sama. Itinago niya na nga ang totoo sa akin simula ng bata ako tapos kinuha niya pa kaagad ang mga magulang ko.
Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang nanikip ang aking dibdib at ako naman ang nawalan ng malay. Paggising ko, nasa bahay na ako at nasa tabi ko si Mika at ate. Mas pinalala ni Nanay Pide ang iyong sakit, pero hindi na niya matatakasan sila Tiyo dahil papunta na sila sa kinaroroonan niya. Ipagdasal na lamang natin na sana magtagumpay sila Tiyo na matalo ang mambabarang na yon, alang-alang sa pagkamatay ng mga magulang ni Mika at sa paggaling mo. Tahimik lamang ako noon pero kinakabahan na ako sa mga mangyayari. Sabay-sabay kaming nagdasal nila ate noon upang manalo sila Tiyo laban kay Nanay Pide. Nang sa gayon ay matapos na ang aking paghihirap. Ilang sandali ang lumipas, nararamdaman ko ang pananakit ng aking ulo at nagsuka ako ng paulit-ulit. May kasama yung mga iba't ibang insekto na hindi ko malaman kung ano. Nararamdaman niya siguro na malapit na sila Mang Ador sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman, minamadali na niya ang pag-oorasyon sa'yo. Naisip ko lang kung bakit patuloy niyang ginagawa ang mga bagay na ito sa'yo. May iba pa kaya siyang dahilan? Maging kami ni Ate Ani ay natahimik sa tanong ni Mika. Napaisip rin kami at tama siya. Ano naman kaya ang dahilan niya at bakit ginagawa niya sa akin ang lahat ng ito? Takang-taka na rin ako noon at napapaisip hanggang sa naalala ko ang sinabi ni Tiyo na nakalaban niya si Nanay Pide noon. Agad na sinabi naman ni Mika ang kanyang naisip. Oo nga, natatandaan ko na. Nabanggit sa akin noon ni Nanay Pide na kaya namatay ang kanyang asawa ay dahil sa isang albularyo. Baka si Tiyong tinutukoy niya at gumaganti siya sa pamamagitan ni Susan. Natahimik ako at hindi makapaniwala sa mga napagtanto namin. Pero yung totoo, Mika, hindi mo ba talaga alam ang dahilan niya? Hindi niya ba talaga sinabi sa'yo? Natahimik naman si Mika at ilang sandali ay nakatanggap kami ng tawag mula kay Tiyo. Si Ate Ani ang siyang sumagot sa tawag na yon. Kitang-kita ko kung paano nabitiwan ni ate ang cellphone na hawak niya at kasabay nun ang pagngiti ni Mika. Lumayo ka sa kanya, Susan! Hindi siya si Mika! Siya si Pide! Akmang hihilahin ako ni ate pero mabilis na sinakal ako ni Nanay Pide na nagpapanggap bilang si Mika. Alam ko na para bang naguguluhan kayo pero tapusin ninyo ang aking kwento at nang maliwanagan kayo. Biglang dumating sila Tiyo at agad na kinausap nila si Nanay Pide. Bitiwan mo ang pamangkin ko at kung may galit ka sa akin, ako ang harapin mo at parusahan. Huwag si Susan, wala siyang kasalanan sa'yo. Umawa lamang si Nanay Pide at kaagad akong hinagis, dahilan upang tumama ang ulo ko sa pader. Nanlalabo ng mga paningin ko ng mga oras na yon, pero nilabanan ko. Paghawak ko sa ulo ko, nakita ko ang dugo sa aking kamay. Mabilis naman na nilapitan ako ni Ate Ani at nilagyan niya ng tela ang ulo ko upang maibsan ang pag-agos ng dugo. Ano bang ginawa namin sa iyong kasamaan para gawin mo ang lahat ng ito sa kapatid ko? Nagawa mo pang patayin si Mika dahil ayaw mong malaman namin ang kinaroroonan mo? Tumawa naman noon si Nanay Pide at sinagot ako. Bakit hindi niyo tanungin ang magaling niyong tiyuhin kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito at kung ano ba ang koneksyon niyo kay Mika? Naguguluhan na ako ng mga panahon na yon at hindi ko na alam kung ano bang mga sinasabi niya. Walang hiya ka. Ninakaw mo na nga sa akin ang anak ko. Pinatay mo pa siya. Naguluhan kami ni ate sa mga sinabi ni Tiyo Ador. Ngunit alam namin na hindi yun ang oras para magtanong sa kanya. Dahil nasa kalagitnaan kami ng pakikipaglaban sa isang tao na hindi namin malaman kung demonyo na nga ba. Nakakatuwa naman dahil ako pa talaga ang pinagbibintangan mo na pumatay kay Mika samantalang ikaw naman ang kumitil sa buhay ng sarili mong anak. Oo, tama kayo nang narinig Susan. Anak nga ni Ador si Mika at pinagpalit ko ang aming anyo upang mapaslang siya ng tiyuhin niyo. Nang sa ganoon, maramdaman niya ang sakit na dinamdam ko noon. Di ba ang saklap? Ikaw pa mismo ang pumatay sa sarili mong anak. Nagulat kami sa mga nalaman namin at napayuko na lamang si Tiyo Ador. Isiniwalat ni Nanay Pide ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Dati pa palang magkaaway si Tiyo Ador at Nanay Pide. Si Mika ay anak ni Tiyo Ador na ninakaw noon ni Nanay Pide.
ang magulang na ipinakilala ni Mika sa amin ay mga peke lamang at nagsinungaling si Nanay Pide kay Mika upang magamit niya siya laban kay Tiyo Ador. Tama na ang mga buhol-buhol mong kwento. Huwag kayo maniwala sa kanya dahil hindi lahat ng sinabi niya ay totoo. Umalis na kayo, Ani, at itakas ang kapatid mo. Ako nang bahala kay Pide. Pero Tiyo, hindi ka namin pwedeng iwanan na lang dito. Baka mapahamak ka at hindi namin yun kakayanin. Pumalakpak naman si Nanay Pide at humalakhak. Di sabay-sabay kayong mamamatay dito. Maganda nga yun. Makikita nyo kung paano ko kitilan ng buhay ang bawat isa sa inyo. Sino ang gustong mauna? Bakit hindi mo unahan? Ikaw muna ang unang mamamatay. Uto-uto! Nanlaki ang mga mata namin sa biglaang pagsulpot ni Mika na akala namin noon ay patay na. Nagtaas naman ang tingin si Tiyo at nasilayan namin ang pilyong ngiti sa kanyang labi. Agad niyang sinabi na hindi niya naman talaga napatay si Mika, nasugatan niya lamang. Ngunit agad niya ring nakilala ang kanyang anak, kaya naman hindi niya tinuluyan. Galit na galit si Nanay Pide at akmang susugurin niya ako nang humarang si Ate Ani. May hawak siyang buntot pagi na nadampot niya sa lapag. Sige, lumapit ka para latiguhin ko ang mukha mong demonyo ka! Napaatras si Nanay Pide nang iwasiwas ni ate ang buntot pagi at nakita ko na natakot siya. Sinabi ni Tiyo Ador na tapos na ang kasamaan ni Nanay Pide. Dahil sa araw na yon, mamamatay na siya at matatapos na ang lahat ng kasamaan na kanyang ginawa. Hindi naman nagpatalo ang matanda kina Tiyo at ako talaga ang kanyang pinupuntirya. Bakit ba ako ang lagi mong target? Ang dami-dami namin dito tapos ako lang ang gusto mong saktan? Bakit? Dahil ba alam mong hindi kita kayang saktan? Pwes nagkakamali ka. Halika dito at lumapit ka sa akin nang matadyakan ko ang pagmumukha mo. Hindi na ako noon naging malambot pa at ginaya ko sila ate na malalakas at hindi nagpapatalo. Tumawa naman noon si Nanay Pide at napailing na lamang. Nainip naman si Tiyo Ador, kaya naman kaagad niyang sinugod si Nanay Pide. Tinamaan siya sa tagiliran, napadaing sa sakit si Nanay Pide. Galit na bumaling kay Tiyo Ador. Mabilis niyang ginantihan si Tiyo Ador at hindi namin napansin ang kanyang mabilis na pagkilos. Nagulat na lamang kami nang makita namin na hawak na niya si Tiyo Ador at paulit-ulit niyang sinuntok. Mabilis namang kumilos si ate at hinampas niya ng buntot pagi si Nanay Pide. Kaya naman nabitawan niya si Tiyo Ador na agad naman na inalalayan ni Mika. Sa aming lahat noon, ako lang ang walang hawak na armas. Kaya naman nang makita ko ang punyal sa sahig ay agad ko yung kinuha at buong lakas ko yung itinarak sa likuran ni Nanay Pide. Nanlaki ang mga mata niya sa aking ginawa at mabilis niya akong sinampal ng malakas at hinugot ang punyal. Akmang itatarak niya yun sa akin, ngunit nahampas ni ate ang kanyang kamay, dahilan upang mabitawan niya yon. Mabilis na kumilos si Tiyo Ador at kinuha ang punyal. Alam ko na marami sa inyo ang nagsasabi na ang dami-dami nyo na pero hindi nyo pa magawang matalo ang isang matandang babae. Nagkakamali kayo dahil napakalakas niya kumpara sa amin. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang nabalot ng dilim ang paligid at inatake kami ng iba't ibang klase ng insekto. Mabilis naman na nilabanan ni Mika at Tiyo Ador ang mga insekto. Laking pasalamat noon ni Mika dahil tinuruan siya ni Nanay Pide kung paano pasunurin ang mga insekto at kinagat ng mga ito si Nanay Pide. Pinagpiestahan siya ng sarili niyang mga alaga at nang mawala ang mga ito ay para bang naglaho na parang bula si Nanay Pide. Lahat kami ay napaupo sa sahig at hingal na hingal dahil sa pagod. Siya rin ang tumapo sa sarili niyang buhay. Hindi niya siguro akalain na ang mga alaga niyang insekto ang siyang tatapos sa kanyang buhay. Salamat sa kanya dahil natutunan ko kung paano pasunurin ang mga insekto kahit na hindi talaga ako ang nag-alaga sa kanila. Nagyakapan kaming lahat noon at nagpasalamat sa Diyos dahil ligtas kaming lahat. Kaagad na ginamot ni Tiyo Ador ang mga sugat ko at nagpahinga kaming lahat. Para bang napakabilis ng mga pangyayari at hindi ko akalain na ganoon magtatapos ang buhay ni Nanay Pide. Hindi na namin noon pinag-usapan ang mga nangyari
dahil mas pinili namin na ayusin na muna ang mga nasira sa bahay at lunasan ang mga sugat ko sa katawan. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon ako ng lakas ng loob upang tanungin si Tio Ador tungkol sa mga sinabi ni Nanay Pide noong labanan. Anak niyo po ba talaga si Mika? Ibig sabihin ay pinsan namin siya? Hinawakan ni Tio Ador ang aking kamay at tumingin sa aking mga mata ng seryoso. Totoo ang lahat ng mga sinabi niya tungkol kay Mika. Ipinaliwanag sa akin ni Tio na anak niya talaga si Mika. Ngunit kinuha sa kanya ni Nanay Pide noong maliit pa lamang siya. Sinubukan raw na bawiin ni Tio Ador ang kanyang anak. Ngunit hindi na siya nakikilala nito at hindi siya pinaniniwalaan ni Mika. Kaya naman buhat ng malaman ni Tio Ador na nasa pangangalaga ni Nanay Pide si Mika ay palagi niya siyang binabantayan. Kaya naman nagtaka siya noon kung bakit nasa bahay namin si Mika. Nahihiya noon na aminin sa akin ni Tio Ador ang totoo dahil hindi pa siya handa. Kaya naman binalaan niya na lamang daw ako noon. Ngunit hindi ko naman siya pinakinggan. Sabi pa nga sa akin ni Tio na natuwa siya noon nang malaman niya na magkasundo kami ni Mika. Pero duda na raw noon si Tio Ador kung bakit bigla na lamang naging mabait sa akin si Nanay Pide. Hindi kami makapaniwala ni Ate Ani sa mga isiniwalat ni Tio Ador. Tinanong pa namin noon si Mika kung ano ang nararamdaman niya na hindi niya pinaniwalaan noon ang sarili niyang ama. Masyado pa kasi akong bata noon at kung ano lamang ang sinasabi sa akin ni Nanay, yun lamang ang aking pinaniniwalaan dahil palagi niyang sinasabi sa akin noon na wala ako ni isang pagkakatiwalaan kundi siya lamang. Ipinaliwanag ni Mika na nainggit lang talaga siya noon sa akin kaya sinabi niya ang mga bagay na yun kay Nanay Pide. Labis na humihingi ng tawad si Mika sa kanyang nagawa sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi na yun mahalaga. Ang importante, tapos na ang paghihirap namin at sa wakas ay magkakasama na kami. Nagsimula kami ng bagong buhay bilang pamilya. Nagtulong-tulungan kami upang mapalago ang bawat negosyo. Nangako naman si Mika na hindi niya gagamitin sa kahit na sino ang natutunan niya mula kay Nanay Pide. Pinabalik namin sa pag-aaral si Mika at sinuportahan sa anumang kurso na naisin niya. Alam naman namin noon na nasasaktan pa rin siya sa pagkawala ni Nanay Pide dahil naging malaking parte din naman siya ng kanyang buhay at nakasama niya siya sa mahabang panahon. Kaya naman hindi kami nagsasalita noon o nag-uusap tungkol kay Nanay Pide. Dahil alam namin na kahit hindi magsalita si Mika, apektado pa rin naman siya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ko na ring nakalimutan ang mga masasalimuot na nangyari sa akin nang dahil kay Nanay Pide. Sabi ko noon sa sarili ko na babaguhin ko na ang mga nakagawian kong pagiging matulungin. Pero sinabi sa akin noon ni Tio, hindi ko kailangan baguhin ang aking sarili dahil lamang sa mga pinagdaanan ko. Gamitin ko raw ang lahat ng nangyari sa akin bilang inspirasyon at para mas maging matatag sa hinaharap. Tama naman si Tio sa mga sinabi niya kaya naman itinatak ko sa aking isipan ang mga payo na sinabi niya sa akin. Minsan ay napapanaginipan ko pa rin ang mga naganap, pero sa tuwing nangyayari yun ay agad akong nagdarasal at humihiling sa Diyos na sana matanggal na yun sa aking isipan. Alam ko naman na imposible ang hinihiling ko at pinagdarasal, pero umaasa pa rin naman ako. Sa paglipas ng taon, nakapagtapos bilang isang doktor si Mika dahil nais niya raw na makapagpagaling ng mga may sakit. Taliwas man ang kanyang propesyon kay Tio ay sinuportahan pa rin siya nito at sinabihan siya na sana sa mabuti niya ito magamit. Bumawi rin noon si Tio Ador kay Mika at bawat oras ay sinulit nila. Samantalang kami naman ni ate ay nagpatuloy pa rin naman sa buhay. Gaya ng dati, tumutulong pa rin naman kami sa nangangailangan pero nang dahil sa mga nangyari ay naging maingat na kaming dalawa. Sa totoo lang po, nahirapan na kami noon magtiwala. Pero kalaunan, ipinakita sa amin ng Diyos na hindi lahat ng makakasalamuha namin ay kagaya ni Nanay Pide. Marami pa rin namang mabubuting tao na mapagkakatiwalaan at hindi aabusuhin ang aming kabaitan. Hindi man naging madali ang lahat ng aming pinagdaanan pero ipinagpapasalamat namin yun sa Diyos dahil binigyan niya kami ng ganoong pagsubok.
Siguro kung hindi nangyari sa amin yun, ay hindi kami magiging matatag sa ngayon. Ginawa naming inspirasyon ang mga naganap sa aming buhay at mas lalo kaming naging mabuting tao at naging matatag sa lahat ng pagsubok. Ibinahagi ko ang aking kwentong ito upang magbigay aral sa lahat ang aking mga karanasan. Isang aral ang aking maiiwan sa inyong lahat. Hindi masamang maging mabuti sa kapwa, ngunit pipiliin lang natin ang ating pagkakatiwalaan. Pairalin natin ang kabutihan at pagpapatawad sa bawat isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.